galit na galit sila sa Minority Report. Nakakabastos daw. Kung kitang-kita mo naman ang direksyon, at sinong hindi mabibwisit na proteksyon na yung mga malalaking isda, obvious na obvious, ginugulo pa yung usapin sa pamamagitan ng pag-persecute. Ayan ang tinutumbok niya yung dating speaker dahil sa insertion. Di ba, meron na ngang kaso sa Korte Suprema, meron na kaming pending case sa Ombudsman, di ba? O si Saldico. Yung ibang naging sa APRO, di ba? Ang dami-dami. Yung mga kontratista na mga congressmen, ano na nangyari? Walay na. Ano mo, isa pa, alam mo ako malikot ang aking isipan sapagkat yung tatay ko politiko rin Opo. Yung aking father ay naging provincial board member ng Cavite. Noong ang gobernador ay tatay ni Boying at ni John Vic, si Johnny Rimulya, si Tito dati na Johnny. rin sila doon. Oo. Alam mo, yung politics sa Cavite, ang basically nagsishare ng power dyan ay mga Rimulya at mga Revilla. So, ang sila. vice governor, di ba? Opo. Revilla. May board member na Revilla. May mayor na Revilla sa Bacoor, di ba? May mga congressmen, 3 yata o 2. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. na mga Revilla. Baka naman political power play ito. Posible. Baka gustong pahinain ng mga Rimulya, mga Revilla para they do not have to share power, para kanila na, monopoly na nila ang political power sa Cavite. Ako, iniisip ko rin yan That will come. Ngayon naman, si Joel Villanueva naman. Iyan pong lahat ng pattern na yan. Yang mga malabong pagpakulong kay Senator Bong Revilla. Yung pag-charge kay Joel Villanueva. At yung pagproteksyon ni Ping sa Malacanang at kay Martin Romualdez. Kita nyo naman, hindi pa tapos ang investigasyon. Meron na agad siyang conclusion, walang ebidensya labang kay Martin Romualdez, walang ebidensya sa ganito, sa ganon. Ang mga tanong ni Marcoleta sa witnesses, siya ang sumasagot. Bago, galit na galit sila sa Minority Report. Nakakabastos daw. Dapat daw diretso sa basurahan. Sinong hindi mabibwisit kung kitang-kita mo naman ang direksyon ng takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon? Pinoproteksyon na yung mga malalaking isda, obvious na obvious, ginugulo pa yung usapin sa pamamagitan ng pag-persecute sa mga ibang tao na hindi naman siya yung tinutumbok nitong flood control na ito. Ayan ang tinutumbok niya yung dating speaker dahil sa insertion. Di ba, meron na ngang kaso sa Korte Suprema, meron na kaming pending case sa Ombudsman, di ba? O si Saldico. Yung ibang naging sa APRO, di ba? Ang dami-dami. Yung mga kontratista na mga congressmen, ano na nangyari? Walay na. Kontratista na dali nyo, okay naman kung talagang may kasalanan. Pero, yung mga sinasabi nyong malalaking isa, sinasabi nga, mga pandaka pigmeya ang nakuha Yung mga maliliit, meron namang mga tamban, medyo malalaki, pero yung mga balyena at mga pating, wala. Pinagtakpan. Iyon ang nangyari sa investigasyon. Yan, yung ICI, wala na, irrelevant na. Wala nang bumabanggit sa ICI. May narinig ka ba? Wala na po. Tungkol sa ICI, wala na. Kumbaga sa kwan, naghihingalo na yan. Bukas yung dalawa, sarado na yan. Lahat ng ebidensya yan, wala rin. Ipo-forward din yan sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sinong may hawak ng Ombudsman? Di ba? Bata nila, di ba? Yan ang masaklap na nangyayari. Taking that with yung nangyari na, biruin mo ba naman, ayoko na sanang i-discuss to, kasi discuss to death na ito Pumunta ka sa, hindi kita inuutusan pumunta. Pumunta kami sa Office of the Secretary General para mag-file ng impeachment complaint. Hindi tinanggap. Bakit? Wala daw yung SecGen. Nakalagay sa rules Office of the SecGen. Nung pumunta naman kami roon, mga kasama, nandoon naman yung mga empleyado
Nandoon naman may mesa, may silya, tao. may computer, may aircon. May tao. Ibig sabihin, nung pumunta siya sa Taiwan, hindi naman niya hinakot yung opisina. Sinagod yung opisina eh. Oh, di ba? Oh, may printer, may computer, may telepono, may aircon, may ventilador. Ha? Doon ako nagtaka eh. Kaya nga nandoon naman, bago yung second in command niya, yung executive director, nandoon naman at inamin niya, ako po ang second in command. Ayun. Pero, tanggapin mo ito, Wala hindi siyang po pwede. Wala ho akong authority. Alam mo, natatawa nga ako dyan Yun sa kapitan yan eh. Ha? Kapag ikaw ba nag-file ng kaso sa court, kailangan nandun yung huwes? Hindi. Oo. Pag nagpatanggap ka ng letter Oh. sa munisipyo kay mayor, sa city hall, kailangan nandun si mayor para Wala. tanggapin. Yun na nga ang sinasabi ko Wala. bakit ito? Kailangan, dapat daw nandun yung SecGen para tanggapin yung impeachment. Hindi Ito, kailangan. mas mahalaga ito. Opo, hindi At kailangan. nakalagay na sa mismong rules, ha? Section 3, Rule 2. Opo. The office of the Secretary General. The office! Yeah. You do not take the office with you when you go abroad. You do not take the office with you when you go home. Hindi, sinabi naman ng sekretary, wala nga siyang alam eh, na gano'n nangyari. Anong wala siyang alam? Si sekretary, Sino sekretary? yung umalis. O anong wala siyang alam? Sabi niya, Alam wala mo, siyang standard yan. Ako, 9 years ako. Total nagtrabaho sa gobyerno. Opo. Naging hepe rin ako. Naging chief ako ng OPA, Office of Public Affairs ng DILG. Opo. Naging chief ako ng MASCO, Manila Athletic Sports Council. Naging chief ako ng OMA, Office of Media Affairs ng City Hall ng Maynila. Opo. Pag ako, kahit absent lang ako Oh. Bawa, may check-up ako bukas. Hindi ako papasok. May office order yan. Designating kung sino The next in line. Hindi, yung next in line nasa ranking yun Okay. ng plantilla. Plantilla, okay. Kung sino, the next in line, ang officer in charge. Ayun. Lahat ng pwede kong gawin na day-to-day operations ng opisina, kaya niyang gawin. Halimbawa, may receive ng letter, receivein Opo. mo. Pag tinawag ni Mayor, nasaan yung sa Masco? Ikaw ang pumunta. Ayun. Sabihin mo, nag-leave ho yung hepe, ako po yung second in command. Ano bang iuutos Gagawin nyo, po. Mayor? Ayun. Oo, ganun yun. Oo. Pwede kang pumirma yun ng DTR eh. Kasi 1990s DTR, daily time record. Wala yung mga biometrics chuchu na may fingerprint kung anong oras ka dumating. Merong card, pipirmahan mo yun, time in, time out. Okay, yung bandy clock. Bandy clock, gano'n, chuk! Yan, ilalagay yung time in. Siyang pumipirma noon kung ikaw ang OIC. In other words, kung ano pwedeng gawin ng hepe, since officer in charge ka nga, in Opo. charge, I see. pwede mong gawin, lalo na constitutional duty, yung impeachment, yung pagtanggap. Yun ang kinakataka ko. All that taken together, kitang-kita na natin, niloloko lang tayo nitong administrasyon na to tungkol sa flood control. Napaikot-ikot. Puro diversion, puro panglilihis, puro pantatakip.